Salamat, Glenn. Sana maabutan niyo pang buhay ang aking anak. Dahil kung tuluyan siyang mawawala sa akin, para na rin akong namatay. Siya na lang ang tanging meron ako. Parang awa niyo na. Iligtas niyo ang aking anak. Nanlulumong wika ni Manong Seryo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nagkatinginan naman noon ang apat dahil sa damang-dama nila ang bigat ng emosyong dinadala ni Manong Seryo. Dahil nga sa anak niyang kinuha ng mga demonyo upang gawing instrumento ng pag-alay. Inakbayan siya noon ni Glenn at inayang pumasok sa kanyang tahanan at sinabing sila na ang bahala sa kanyang anak. Babawiin nila yon sa mga demonyo kahit ano pa man ang mangyari. Matapos ang mga nangyari, ay pinagplanuhan na nila ang gagawin nila na paglusob sa kuta ng mga rebelding maranhig at salungga ng mga aswang. Abarientos, ang iba sa inyo ay may iwan dito sa baryo upang magbantay. Di kasi pwedeng mawala ng bantay ang baryong ito. Dahil ito ang pangunahin nilang puntirya, maiiwan ang iba sa inyo upang samahan si Maestro Guillermo. At yung iba na gustong sumama sa amin ay malaya kayong sumama. Matinding pag-iingat ang kailangan sapagkat di mga ordinaryong tao ang ating kakalabanin sa pagkakataong ito. Pananalitang wika ni Kapitan David na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasama. Ang iilan nun sa grupo ni Abarientos ay piniling sumama sa kanila sa pangunguna ni Abarientos. Nasa 5 ang piniling sumama sa gagawing misyon ni na Kapitan David. Kapitan, kami na ho ang sasama sa inyong grupo at ang iba sa amin ay maiiwan dito sa baryo. Umaasa po ako na mapagtatagumpayan natin ang gagawin nating ito. Batid kung di natin alamang mangyayari. Subalit nakahanda na ho kami. Ano man ang kahihinatnan ng gagawin nating ito. Wika ni Abarientos paglapit nito kay Kapitan David. Sa winika naman na yun ni Abarientos, napabuntong hininga si Kapitan bago ito sumagot ng, "Ay, walang hamon ng buhay ang di natin kayang lampasan. Basta buo ang pananalig mo sa ating Ama. Walang kahit na sinong tao o maging demonyo man ang makakatibag sa iyo. Basta patuloy ka lang maniwala sa ating may likha. Kung eto man ang maging hangganan ng ating buhay, ay magpasalamat pa rin tayo sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay at maranasan ang buhay ng kanyang paraisong nilikha. At kung makaranas man tayo ng matitinding paghamon ng buhay, wag mo na siyang sisisihin. Bagkos ay lalo mong pagtibayin ang pananampalataya sa ating Ama at sa kanyang bugtong na anak sapagkat walang pagsubok na ibinibigay ang Diyos na di natin kayang lampasan." Pangaral pa ni Kapitan David sa grupo ni Abarientos na piniling sumama sa kanila, pati na rin kay Glenn at Limuel. Tumangulang naman ang mga ito bilang pagpapakita ng pagsang-ayon sa sinabi ni Kapitan. Matapos nila mapag-usapan ng mga bagay na kanilang gagawin, lumapit sa kanila si Tatang Guillermo. Nasipat nila itong marahang naglalakad patungo sa kanila habang nagwiwika ng, "Mga iha, lalo na sa inyo David, Glenn at Limuel, mag-iingat kayo ha. Bantayan nyo ang bawat isa sa inyo nang sa gayoy maging ligtas ang mga kasama nyo. Di bale, tumungo na kayo sa bahay. Kuhanin nyo na ang mga gagamitin nyo sa inyong pag-alis. Kumpleto na yon. Ang matitira ay para sa mga kasama nyong maiiwan dito sa baryo. Sige na, kami na ang bahala dito." Wika ng kanilang maestro. Tapos noon ay marahan itong lumapit sa tatlo at niyakap sila nito habang nagsasabi ng,
Mga anak, mag-iingat kayo ha. Pabulong na wika ng matanda. Gumanti na rin noon ng pagyakap ang tatlo at sumagot si Glenn ng, "Sige ho, maestro. Huwag ho kayong mag-alala. Babalik ho kami na kumpleto. At pakisabi na rin kay Manong Seryo na huwag na siyang masyadong mag-isip pa. Babawiin ho namin si Luisa. At babalik ho kami na kasama siya." Sagot naman ni Glenn kay Tatang Guillermo. Pagbitaw nila sa yakapan, sinabihan sila ni Tatang Guillermo na humayo na at magdoble ingat. Subalit kinausap muna saglit ni Tatang Guillermo nun si Glenn para iabot ang isang bagay na iniingatan nito. Glenn, tanggapin mo ito. Ito ang pangil ng kidlat na matagal ko nang pinapangalagaan. Huwag sana kayong mag-alinlangan sa inyong mga kakayahan. Lahat ng kaalaman tungkol sa lihim na karunungan ay naipasa ko na sa inyong tatlo. At saka, huwag kang mag-alala. Ang mutya na yan ay kusang gagana kapag suot mo na yan. Buhay na yan, iho. Sige na, pakaingatan mo ang inyong mga kasama. Huling wika ni Tatang Guillermo bago ito tumalikod sa kanya at nagtungo sa kamalig kung saan naroroon ang ibang sundalo na maiiwan sa baryo. Medyo napaisip pa noon si Glenn kung bakit sa kanya ibinigay ng matanda ang mutya na hawak nito. Ngunit ganun pa man, pinili na niyang sumunod sa kanyang mga kasama na naunang tumungo sa kubo. Bagaman puno ng katanungan ang kanya noong isipan dahil sa alam niya sa kanyang sarili na merong malalim na ibig sabihin ang mga sinabi sa kanya ni Tatang Guillermo, ay mas pinili niya na lang na ipagsawalang bahala ito at kaagad nang gumayak. Pinuno nila noon ang kanilang mga uniforme ng mga magasin na busog na balang may mga orasyon. Medyo hinasa pa nila noon ang kanilang mga machete upang maging mas matalas pa ang mga ito. Nagbaon na rin sila noon ng flashlight upang may magamit sila kung sakaling wala silang masipat sa paligid sa ilalim ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, natapos na nga sila sa kanilang paghahandang ginawa. Nang matiyak na nila na kumpleto na sila sa gamit at wala silang nakalimutan, nag-umpisa na silang bagtasin ang daan patungo sa paanan ng kabundukan ng Bako. Nagtanda pa sila noon ng krus sa kanilang mga sarili bago nila nilisan ang kubo ni Tatang Guillermo. Medyo may kalaliman na noon ang gabi. Subalit hindi yun naging hadlang para sa kanila. Dahil batay kay Tatang Guillermo, di na dapat sila abutan ng Biyernes Santo ng gabi sa bundok na yun dahil sa mas malakas ang mga abilidad ng mga demonyo sa ganoong araw. At sa kanilang pagbabagtas, ilang minuto pa ang kanilang paglalakad, narating na nga nila ang paanan ng bundok. Kaagad na rin naman nila yung inakyat habang nagbabakod na sila ng pagpuder sa katawan upang maging handa sila sa anumang pangyayari na di nila inaasahan. Sa kasagsagan ng kanilang pagtahak ng daan, ramdam na nila ang salot na bumabalot sa kapaligiran. Nakakaramdam na noon silang tatlo ng presensya ng mga aswang. Subalit batid nilang nasa malayo pa ang mga ito. Ang una nila noong piniling tunguhin ay ang ilayang bahagi ng bundok kung saan nananahan ang mga sarot at burokang aswang. Makalipas ng ilang minuto, malapit na nilang marating ang lugar.
Inihipan muna nila noon ng orasyon ang kanilang mga kasama upang di agad sila matunugan ng mga aswang. Ikinubli na rin nila noon ang kanilang mga presensya upang malaya nilang mapasok ang lungga ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Kasalukuyan na nga silang marahang naglalakad sa gitna ng lungga ng mga aswang habang maiging inililibot ang kanilang mga paningin sa paligid hanggang sa masipat ni Abarrientos ang isang nilalang na nakahapon sa isang malaking puno. Nasisipat na rin nila noon ang pagiging aligaga ng mga aswang sa paligid sa kadahilanang nararamdaman na din nila ang mga ito. Ngunit di malaman din ng mga aswang kung nasaang dako sila dahil sa nababalot sila noon ng malakas na sabulag. Sa pagkakataong yun ay nagbigay ng utos si Kapitan David sa kanyang mga kasama. Mga kasama, sa aking udyat ay magpapaputok tayo. Asintayin nyo ng maigi ang bawat puntirya nyo nang di masayang ang ating mga binditadong mga bala. Itatak nyo sa inyong mga isipan. Si Andras ay kailangan din nating mapaslang sa gabing ito. Pag-uutos ni Kapitan David na siya namang sinang-ayunan ng lahat ng kanyang mga kasama. Nang makita nilang unti-unti nang nagsisilitawan ang mga nilalang habang nagmamasid sa paligid, marahan nilang ikinasa ang kanilang mga baril. At sa udyat ni Kapitan David, pinaputukan nila ang mga ito. Nagsipulasan sa buong paligid ang mga nilalang nang marinig nila ang mga putok ng baril. Ang mga lipad na aswang noon ay walang natira dahil sa mga atake ng mga sundalo sa kanila na di nila nakita. Ang mga sarot naman noon ay marami ang nakaligtas dahil sa pagkakubli ng mga ito sa mga katawan ng puno. Panay pa ang pagtawa noon ni Abarrientos habang pinapaputukan nila ang mga aswang na lipad dahil sa pagkakakita ng mga ito na pagbagsak ng mga yon. Ganon yung tawa niya habang unti-unting nalulusaw ang mga katawan sa ere at tanging mga buto na lang ang lumalapag sa lupa. Nang masigurado nila na wala ng mga aswang na lipad sa paligid, itinuon na nila ang kanilang mga atensyon sa kakahuyan kung saan walang damong tumutubo dahil sa kapal ng tuyong dahong nalaglag. Nakakarinig na sila noon ng angil sa paligid na tila ba nagagalit na mga aso. Nasisipat na din nila noon ang mga mata ng mga nilalang na nakasilip sa kanila sa pagitan ng mga katawan ng puno. Kaya naman, nagwika na noon si Kapitan David ng, "Men, machete at buntot ng pagi ang gagamitin natin sa pagkakataong ito. Masasayang ang mga bala natin kung gagamit tayo ng baril. Napakaraming puno ang pwedeng pagkublian ng mga nilalang na ito. Dalasan niyo ang inyong pakiramdam at paningin." Pabulong na wika ni Kapitan David. Hinugot na nilang tatlo noon ang kanilang mga machete at kinalas na ni na Abarrientos ang mga buntot pagi na nakapulupot sa kanilang mga bewang. Nang magawa nila yon, itinaga at inihataw nila ang kanilang mga sandata sa lupa. Matapos nila yung gawin,
Nakarinig sila ng mga pagsisi at tungalan sa paligid. Nawaring nasaktan sa kanilang mga ginagawa. Sa pagtahimik ng paligid, halos mga angil na lang ng mga nilalang ang kanilang mga naririnig. Nang bigla silang maalerto nang biglang may isang malaasong nilalang ang sumunggab sa kanila. Nasinundan pa ng iba pa nitong mga kasama, kaya wala na sila noong nagawa kundi ang gumante ng pag-atake sa mga ito. Taga. Saksak. Taga at saksak ang ginawa noon ng tatlong magpipinsan. Sina Abarrientos naman noon ay panayang pagwasiwas ng kanilang mga buntot pagi na nagiging dahilan upang mag-alinlangang sumugod sa kanila ang mga aswang. Nang masipat nila ang pag-aalangang sumugod ng mga aswang na yun, sila na ang gumawa ng aksyon upang sugurin ang mga ito at agarang puksain. Di kasi nila noong pwedeng patagalin ang ganoong kaganapan sa kadahilanang di lang ang mga aswang na yon ang kailangan nilang magapi bago sumapit ang araw ng Biyernes Santo. Halos ayaw na sila noong kaharapin ng mga aswang sa pagkakataong yun, sapagkat alam ng mga ito na di na nila kakayanin ang puwersa ng mga sundalong may basbas mula sa isang antingero na si Tatang Guillermo. Ngunit wala sila noong magawa kundi ang lumaban kesa mamatay na lang ng walang kalaban-laban. Wala na kasing kakayahan ng mga aswang na yun upang pangibabawan ang bagong abilidad ng mga sundalong minsan nilang pinagtangkaang paslangin. Sa pagsugod nila Kapitan David kasama ang lupon nito, halos pagatin na nila ang mga aswang noon dahil sa labis na galit sa mga ito. Nananakbo na kasi sa paligid ang mga aswang na tila ba iwas na kaharapin na sila. Subalit, di nila magawang takasan ng mga ito. Kahit na lumundag pa sila noon papaitaas ng puno, ay malalakas na tigalpo naman ang tumatama sa kanila, dahilan upang sila'y muling bumagsak sa lupa. Bawat maabutan nila noong mga nilalang ay walang awa nilang tinatarakan ng mga sandata nila upang agarang mamatay ang mga yon. Nagsisisigaw na ang mga aswang na sarot dahil sa sakit, habang unti-unting naaagnas ang kanilang mga kalamnan. Sina Abarrientos naman noon ay binibigti ang mga aswang kapag ito ay kanilang naaabutan sa pamamagitan ng kanilang mga buntot pagi bago nila ito putukan ng kanilang mga tangang pistola. Nang mapagtanto ng iilang sarot na mga aswang na nananatiling buhay sa kanilang alanganing sitwasyon, napagpasyahan ng mga ito na kumaripas na ng takbo patungo sa kanlurang bahagi kung saan naglulungga ang mga rebelde upang humingi na ng saklolo. Nang makita ng magpipinsan at grupo ni Abarrientos ang mga ginawa ng ibang aswang, hinayaan muna nila ang mga ito pansamantala. Pansamantala muna sila noong nagpahinga ng ilang minuto upang makabawi sila kahit papano sa pagod. Susundan pa ba natin sila, kuya? Oh, Glenn. At alam ko na alam nyo, Lemuel, kung saan silang bahagi tutungo. Narating nyo na ang lungga ng mga rebelde, hindi ba? Oo, kuya. Oo nga. Doon nga siguro sila pupunta. Sila na ba isusunod natin? Oo. Maikling tugon ni Kapitan kay Glenn. Sa pag-uusap naman nila noong dalawa,
Sumingit naman nun si Lemuel habang nagtatanong sa kanila ng, mga kuya, paano pag dumating na tayo sa puntong ang mga mismong mga kasama na natin noon sa serbisyo ang ating mga kakaharapin? Anong gagawin natin, kuya? Para kasing di ko sila kayang kalabanin. Lalo pat naging matalik natin sila noong mga kaibigan. Pakiramdam ko kasi kapag nangyaring magapin natin sila, para na rin tayo ang pumatay sa katawang tao nila, kuya. Medyo nalulungkot na tanong at wika ni Lemuel noon sa kanyang mga pinsan. Sa winikan naman na yun ni Lemuel ay hinarap siya ng kanyang kuya David habang nagsasabi ng, Lim, sa propesyong ating tinahak bilang mga sundalo, kailangang bato ang puso mo at kailangang patigasin mo ang emosyon mo. Kailangang handa kang pumatay may pagtanggol lamang ang ating bayan. Oo nga't kasalanan ng pumatay, pero alam naman ng Diyos na ginagawa lang natin ang sa tingin natin ay tama para magkaroon ng katahimikan at kalwalhatian ang bawat mabubuting nilikha ng Diyos. Kaya nararapat lamang nating gawin ang sa tingin natin ay tama. Maging kapalit man nito ay ang pagpatay natin sa mga taong minsan nating naging mga kaibigan, sapagkat nasa panig na sila ngayon ng mga nilalang na piniling talikuran at kalabanin ng ating amang may likha. Pangungusap ni Kapitan David kay Lemuel. Di naman nun tumugon pa si Lemuel sa sinabi noon ni Kapitan. Subalit kagaya ng nararamdaman noon ni Lemuel ay ganoon din ng mga saloobin ng iba pa nilang mga kasama. Makalipas ang ilang minuto nila noong pamamahinga, napagpasya na nila noong tunguhin ang lugar kung saan namumugad ang mga maranhig na rebelde. Habang nasa kalagitnaan sila noon ng paglalakad, patuloy pa ring gumugulo noon sa isipan ni Glenn ang mga sinabi sa kanya noon ni Tatang Guillermo. Lalo na yung mga salitang, "Ingatan mo ang mga kasama mo, iho." Di niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng matanda sa sinabi niyang yun. Magpasa ganun pa man ay mas pinili na lamang niyang maging maingat para rin sa kanyang mga kasama. Habang naglalakad sila, ngumingiti siya noon habang sila ay nag-uusap-usap, upang sa ganun ay di siya masyadong mahalata ng mga ito na meron siyang malalim na iniisip. Kumbaga sinarili na lamang ni Glenn ang mga bagay na bumabagabag sa kanyang kaisipan. Lumapit siya noon kay Kapitan David habang nagsasabi ng, "Kuya, anong plano natin pagka nakaharap na natin ng mga rebelde sa kabilang dako?" Tanong ni Glenn kay Kapitan David. "Eto Glenn ang una nating gagawin na siyang bubulabog sa kanila," wika ni Kapitan David habang hawak ang mga granada sa kanyang mga kamay. "Pag may nasipat pa kayong mga nilalang na makaliligtas, tatadtarin na natin sila ng mga bala. Uubusin na natin sa kanila ang mga bala ng ating mga mahahabang kargada," dagdag pa ni Kapitan David. Nang marinig nila ang sinabi ni Kapitan, tanging pagtangulang naman ang kanilang naitugon. Habang nasa kasagsagan sila ng pagbagtas ng daanan, ang iba sa kanila noon ay chinecheck na ang kanilang mga baril upang siguraduhin kargado pa ang mga ito ng mga bala. Pagkaraan ng isang oras na lakaran, narating na nga nila ang bungad ng bahagi ng kuta ng mga rebelde. Nasa unahan na nila noon ang tabag na lupa na may mga maliliit na punong nakatayo. Di na sila nagtagal pa at kanila yung inakyat. Pag-akyat nila doon, maingat silang dumungaw sa ibabaw ng bahagi nito. Nasipat nila noon ang iilan sa mga rebelde na maiging nagmamasid sa paligid. Kaya nagbigay ng utos noon si Kapitan David sa pamamagitan ng senyas
upang di sila makalikha ng kahit anong ingay. Muli noong inusala ng tatlo ang kanilang mga kasama ng mga pansabulag, pumwesto sila noon ng halos isang dipa ang agwat sa bawat isa. Habang nakakubli sa likuran ng mga nagsisitaasang mga talahib, nagtig-itig isa sila noon ng granada na plano nilang ibato sa lungga ng mga rebelding maranhig. Bago nila ibato ang mga granadang hawak nila, inusalan muna nila yon ng mga orasyon para mas maging mabisa sa mga nilalang. Bumilang noon si kapitan ng tatlo. Tsaka nila ibinato ng ubod ng lakas ang kanilang mga granada na siya namang nagawang makaabot sa mismong kuta ng mga nilalang. Halos mawasak ang lugar dahil sa malalakas na pagsabog. Ngunit nagtaka naman sila nang masipat nila ang pagbangon ng iilang mga rebelde mula sa ilalim ng lupa. Nagawa namang mapinsala noon ng granada ang iba sa mga nilalang na yun dahil nasipat din nila ang mga rebelding lumabas sa mga nagibang kubo. Habang naglilingas ang mga katawan ng mga yun at bumagsak sa lupa. Nang masaksiyan ng iba pang nilalang ang mga pangyayari, halos magsiatungalan ang mga ito. Nagulat pa sila noong magkakasama nang makita nila ang iba pang mga nilalang na bumabangon mula sa ilalim ng lupa. Nakita rin nila noon ang iba pang sarot na aswang na tumakas mula sa kanila. Nang makita nila ang kaganapan, hinawakan na nila noon ang kanilang mga mahahabang kargada. Habang nagwiwika si kapitan ng, "Ngayon na!" Hudyat ni kapitan sa kanyang mga kasama. Tumayo na sila noon sa kanilang kinaroroonan habang marahang naglalakad at nagpapaputok ng mga barela na siya namang ikinagulat ng mga nilalang. Umangil ang mga ito habang mabilisang nagpalit ng kaanyuan bilang mga maranhig. Nagsikublian ang iba sa mga yun sa iilang katawan ng mga puno sa paligid upang iwasan ang naglipa ng mga tingga sa paligid mula sa grupo ng mga sundalo. Subalit di yun naging hadlang sa mga sundalo upang sila ay pagbabarilin ng mga ito. Bawat makita nila noong katawan ng maranhig, kahit katiting lamang na katawan ng mga ito ang nakalantad sa puno, ay di iyon pinapalampas ni Kapitan David. Pinapatamaan nila ang mga yun kahit na mga daplis lamang. Subalit, kahit daplis lamang ang mga natatamong tama ng mga maranhig, ay nalulusaw ang mga katawan ng mga ito dahil sa lakas ng mga orasyong nakakapit sa bawat bala na bumabaon sa kanilang mga katawan. Panay din ang pagpapalipad hangin noon ng tatlo upang magawa nilang bulabugin ang mga nilalang para mapilitan ang mga ito na lumantad mula sa kanilang pinagtataguan. Merong ilang mga maranhig ang tinangka sila noong sugurin. Subalit kumakain na ng bala ang kanilang mga katawan bago pa man nilang magawang lapitan ang grupo ng mga sundalo.
Walang tigil ang mga ito sa pagpapaputok habang marahang humahakbang hanggang dumating na ang puntong narating na nila ang pinagtitirikan ng mga kubo kung saan humihimlay ang mga nilalang. Bahagya silang huminto nun sa pagpapaputok upang pagmasdan ng kapaligiran, upang sipatin kung may mga natitira pa ba sa mga kalaban. Sa puntong yon ay nagsilitawan ang iba pa sa mga rebelding maranhig na nakakubli sa likod ng mga puno, na nagawang makaligtas sa mga bala at iba pang nagsidapaan sa lupa, makaiwas lamang sa mga bala nila. Habang matikas silang nakatindig sa gitna ng mga nagliliyab ng ibang kubo, nasipat nila ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Medyo may karamihan pa ang mga ito, kaya naman hindi sila nagpapakampante dahil sa kukonte ang bilang nila at marami ang kalaban. Nasisipat nila ang mga nilalang na mabilis na kumikilos habang nagpapalipat-lipat sa paligid. Batid nilang hindi akma ang bilis ng ilan nilang mga kasama sa bilis na ipinapamalas ng mga nilalang. Kaya naman mas pinili na lamang nila na manatili sa tabi ng mga ito habang naghihintay lamang sa mga hakbang na gagawin ng mga aswang. Maging handa kayo! Alam kong mabibilis ang mga nilalang na yan. Kaya maliksi din ang paggalaw ang kailangan nating gawin. Wika ni Kapitan David habang maiging pinagmamasdan ang mga nilalang. Tumango na lang naman noon ang kanyang mga kasama upang di mawala ang kanilang atensyon sa mga nilalang. Habang ang mga rebelding maranhig naman noon ay panay ang pag-aangil sa buong paligid. Habang pakalmot-kalmot ang mga ito sa hangin, habang ipinapakita sa mga sundalo ang mga matatalas na mga pangil ng mga ito. Dahil sa walang aksyong ginagawa ang mga maranhig na yon, nagwika na si Kapitan David ng, "Men! Ready! Aim! Fire!" Salita ni Kapitan David na siya namang kaagarang sinunod ng kanyang mga kasama. Agad ng mga itong kinalabit ang gatilyo ng kanilang mga tangang barela at pinaulan ng muli ng mga bala ang mga nilalang. Halos magsisisigaw na sila noon habang nagpapaputok dahil sa galit sa mga nilalang. Nagwiwika pa noon si Lemuel ng katagang, lasapin nyo ang galit ng inyong mga inapi," sigaw ni Lemuel habang nagpapaputok ng barela. "Ha! Mamatay kayong lahat!" habang sumisigaw din ang mga kasama nitong galit. Habang ginagawa nila ang mga bagay na yun, halos dumugin naman sila ng mga maranhig sa kanilang kinatatayuan. Ngunit bago pa man sila malapitan ng mga ito, ay bumabagsak na ang mga yun sa lupa. Nakaagarang naaagnas dahil sa pagsalo nila ng mga binditadong mga bala o tingga. Walang patid ang pagsugod ng mga aswang sa kanilang pwesto, kaya wala ding patid ang kanilang pagpapaputok ng baril sa mga ito. Nang biglang madako ang atensyon nila sa isa nilang kasama, nang bigla itong sumigaw. Dahil sa nagawa itong makalmot ng isang aswang na siyang nagdulot ng 3 malalalim na sugat sa dibdib nito. Kasalukuyang kasing nagpapalit yun ng magasin Nang hindi nito napansin ang mabilisang pag-atake sa kanya ng isang maranhig,
Napatay naman niya noon ang umatake sa kanya. Subalit nagtamo ito ng malubhang pinsala dahilan upang mapahandusay yun sa lupa. "Buddy!" Sigaw ng isa nilang kasama nang makita nito ang pagkalugmok ng isa nilang kasama na nakalmot ng aswang. Mabilis yung nalapitan ng isa nilang kasama at inalalayan patungo sa gitna ng kanilang pwesto. Agad nila yung nilunasan sa pamamagitan ng mga first aid kit nilang natira. Tinapalan din nila yon ng mga halamang gamot na mula kay Tatang Guillermo bago ito lagyan ng mga benda. Matapos gawin nyo ng isang sundalo ng kanilang kasama, mabilis itong tumayo at pinagbababaril ang mga aswang sa paligid. Habang lumuluha at sumisigaw, ng mga sandaling yun ay malapit nang maubusan ng bala ang kanilang mga mahahabang kargada. Dahil sa dami ng kanilang mga nakasagupang rebelding maranhig, mahigit kumulang yon na 100 ang bilang ng mga yon. Kumpara naman sa kanila na 8 lang ang bilang. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi nalalampas sa 20 ang natira sa mga ito. Ayon kay Glenn, parang mga baliw ang pag-uugaling ipinapakita noon ng mga maranhig na yun. Sa kadahilan ng panayang pagsisigaw ng mga ito habang kumakahig sa lupa, ang bawat isa sa mga nilalang na yun ay nakapwesto malapit sa puno upang kaagarang maiwasan ng mga pag-atake nila. Subalit di yun naging hadlang sa kanila upang tapusin na ang laban. Ngunit agad na nakakubli ang mga yun. Kaya naman dumating na ang puntong nasagad na ang mga bala ng kanilang mga rifle. Nang masipat yun ng mga nilalang, unti-unti ang mga ito na lumantad sa kanilang mga pinagkukublian. "Men, di natin pwedeng ubusin ang mga bala natin sa mga ito. Di pa natin nakakaharap ang grupo ni Teniente Andras." Mariing utos ni Kapitan David. Nagsihanda na sila noon para sa mga aataking nilalang sa kanila, habang hawak ang mga machete at mga buntot pagi. Nang sandaling ito ay halos mapalibutan na sila ng mga kalansay ng mga aswang na kanilang napaslang. Kaya naman, marahan silang humakbang upang makapwesto sa mas maluwag na parte. Maya-maya pa, sinugod na nga sila ng mga maranhig ng napakabilis. "Tim! Glenn! Protektahan yung iba nating mga kasama! Huwag nyo nang hahayaan na malagasan pa tayo!" Utos ni Kapitan David sa dalawa niyang pinsan. Sige, kuya. Nang isa-isa na silang sinunggaban ng mga aswang, wala na silang nagawa kundi iwas-iwas ang kanilang mga sandata. Ngunit ang mga buntot pagi noon na hawak ni Barrientos ay di sapat upang paslangin ang mga aswang na yun. Kaya naman binunot na nila ang kanilang mga pistola. Bawat pagwasiwas nila noon ng buntot pagi ay sinusundan nila yon ng isang putok ng baril na siya namang bumabaon sa katawan ng mga nilalang, dahilan upang malusaw ang mga ito. Ang magpipinsan naman noon ay walang habas na tinatagpas ang katawan ng mga maranhig na nagdudulot ng matitinding pinsala sa mga aswang. Bago tuluyang malusaw ang mga ito, habang nagaganap ang mga pangyayaring yun, naririnig nilang sumisigaw ang isa nilang kasama na nagtamo ng pinsala sa isang maranhig habang humihingi ng tulong. Nang kanila itong tignan, di pala nila namalayan na napalayo na sila sa kinahihigaan nito.
dahil sa wala na itong kakayahang gumalaw dahil sa dami ng dugong nawala dito. Napamura naman noon ang magpipinsan nang makita nilang nilalapan na ito ng ibang mga aswang. Kaya naman mabilis na tinakbo yun ni Glenn upang saklolohan. Agad niyang tinaganon ang isang maranhig na lumalapad dito sa pagmumuka nang bigla iyong humarap sa kanya na nagaangil. Ngunit huli na ang lahat para isalba pa ang buhay ng sundalo dahil sa uwak-wak na ang liig nito at gutay-gutay na ang dibdib noon. Napasapu na lang sa ulo nun si Glenn dahil sa nangyari. Matapos noon ay tinitigan niya ang iba pang mga aswang na nagsitakbuhan nang lapitan niya ang katawan ng namatay nilang kasama. At walang ano-ano ay binunot niya ang kanyang pistola at walang habas na pinaputukan ang mga yon. Umiwas pa noon ang mga aswang sa ginawa ni Glenn. Subalit di nila kayang pangibabawan ng bilis ng balang pinapakawalan ni Sarhento na siyang nagiging dahilan upang malusaw ang katawan ng mga ito. Matapos niya yung gawin, muli niyang isinukbit ang kanyang pistola sa kanyang tagiliran sabay dura sa lupa. Labagman para sa kanyang kalooban na iwanan ang katawan ng namatay nilang kasama, napilitan na siyang gawin yun sa kadahilanang di na nila madadala yun sa kanilang pagtahak ng daan patungo sa rurok ng kabundukan. Nang makabalik na siya noon sa pwesto ni na Kapitan David, agad niyang ipinahiwatig na wala na ang isa nilang kasama. Kuya! Kuya! Wika ni Glenn, kasunod ng pag-iling nito. Indikasyon na wala na nga ang isa nilang kasama. Nang sandali na yon, iniisip na ni Glenn ang kasalukuyang kalagayan ni Luisa sa kamay ni na Andras. Halos di na mapakali ang kanyang sarili noon sa pagnanais na mailigtas ang babae na kanyang minamahal. Samantala, kukunti na lang ang natitira noon sa kanilang mga kalaban ng sandaling yun. Kaya naman di na sila nagpatumpik-tumpik pa at ginawa na nila ang nararapat na aksyon para tapusin na ang kanilang pakikipaglaban sa grupo ng mga maranhig na rebelde. Sila na ang sumugod sa mga ito habang inihahanda ang kanilang mga sandata. Dahil sa ginawa nila ay siya namang pagsalubong sa kanila ng mga maranhig na walang pag-aalinlangan. Nang magpanglapat ang dalawang grupo, malalakas na kalmot ang agarang pinakawalan ng mga aswang na kanilang maingat naman na iniwasan. Bilang sagot naman sa atake, malalakas na pagtaga ang kanilang iginanti dito at malalakas din na paghataw ng mga buntot pagi. Agad namang nalusaw noon ang mga nataga ng mga magpipinsan. At ang mga nahataw naman noon ng pangkat ni Abarrientos ay nahihirapang gumalaw. Kaya naman malaya nilang nababaunan ng mga bala ang katawan ng mga ito. Nang nagiging dahilan ng tuluyang pagkamatay ng mga kalaban, hanggang sa dumating ang puntong wala nang natira sa mga ito. Nakahinga sila noon ng maluwag nang mapagtanto nila na naubos na nila ang pangkat ng mga rebeldeng naging mga maranhig. Maigi nilang pinagmasdan pa ang paligid bago nila muling isinukbit ang kanilang mga sandata. Matapos ang mga kaganapan, marahan nilang nilapitan ang kasama nilang nagawang paslangin ng maranhig. Nanlumo silang lahat sa karumaldumal na pagkamatay nito. Ngunit ganun pa man ay tinanggap na lamang nilang lahat ang nangyari dito sapagkat wala din naman silang magagawa
Humukay na lamang sila noon sa lupa ng pansamantalang paglalagyan ng katawan nito at inalayan nila yon ng mga dasal upang walang kahit anong masasamang elemento o mababangis na hayop ang magtangkang kuhanin ang katawan nito. Ay, napakahirap talaga ang pagsubok ng buhay. Napakaraming sakripisyo ang kailangang mangyari bago makamit ang tagumpay. Salita ni Kapitan David habang tinatabunan nila ng lupa ang katawan ng mga namatay nilang kasama. Kaya nga, mga kasama, kailangan yung tibayan ang loob nyo. Dahil sa ang mga datihan nating mga kasama ang sunod na makakaharap natin. Huwag sana kayong mag-alinlangan na sila ay kaharapin. Sapagkat kapag naging mahina kayo, kamatayan ang naghihintay sa inyo. Ganon din kami. Kaya huwag kayong mag-alala. Pangungunahan naming tatlo ang bawat hakbang na ating gagawin. Pag-uwi ka naman ni Glenn, habang si Lemuel ay patangu-tangu lamang. Nang marinig yon ng kanyang mga kasama, wala namang atubiling sumang-ayon sa kanila ang mga ito. Matapos yon ay napagpasya na nilang lisanin ng lugar upang tumungo na sa tuktok ng bundok. Iniwan na nila noon na may tandang krus na gawa sa kahoy ang pansamantalang pinaglibingan nila ng namatay nilang kasama. Di pa man sila noong bahagyang nakakalayo sa lugar, bigla namang natigilan ang tatlo nang makaramdam sila ng kakaibang presensya. Kaparehas ang presensya na yun ng presensya ng mga sarot na aswang. Subalit medyo may kalakasan itong tala. Ramdam na ramdam yun ng tatlo. Halos pumantay na yun sa presensyang ipinapamalas ni Andras nang dumalaw yun sa baryo. Nararamdaman din nila na may kasama pa ito na mga sarot din na mga aswang. Naisip nila na marahil ay ito yung mga tumakas na mga sarot sa kanila sa ilayang bahagi at humingi yon ng tulong sa pinakamalakas sa kanilang uri. Abaryentos, maging alerto kayo. May nararamdaman kaming kakaibang nilalang sa paligid. Batid kong mas malakas ito kaysa sa mga sarot at sa mga naunang maranhig nating nakaharap. Mariing bilin ni Kapitan David sa kanilang mga kasama. Huwag kayong lalayo sa amin. Uwi ka naman ni Glenn. Di kaya yan yung intel na sinasabi sa atin ni Maestro, kuya? Di ba nabanggit nga sa atin ni Maestro na kabilang sa mga aswang sa ilayang bahagi ng bundok na ito ang intel natin? Di ko alam, Lim. Basta, maging alisto lang kayo. Di basta-basta ang isang to. Kung ang intel man na sinasabi nila ang nilalang na yan, wala na tayong magagawa, kundi paslangin na rin siya. Sa pag-uusap naman nila na yun, habang nagmamarahang humakbang upang pakiramdaman ang paligid, bigla silang nakarinig ng pagtawang animoy baliw na tinig sa paligid. Maya-maya pa, may isang napakalaking malaasong nilalang ang unti-unting lumilitaw sa kadiliman habang nagsasabi ng, "Di kayo nagkakamali sa hinala nyo. Magpipinsang Torres! Ako nga ang intil ng inyong base." Medyo marami-rami na rin kaming nalalapa mula sa base nyo na mga sundalo. At kayo na ang isusunod namin. Wika nito na may patawa-tawa pa na parang baliw. Ayon sa paglalarawan ni Glenn sa nilalang na yun, doble ang laki nito sa mga pangkaraniwang sarot na una nilang nakalaban. Nakakapangilabot ang itsura nun dahil sa matatalas nitong mga pangil na halos litaw sa mahaba nitong nguso. Malalaki din ang mga braso nun at may nagsisihabaan itong mga kuko. Malalago din ang maiitim nitong balahibo. Mauumbok din ang kalamnan nun na medyo may kaiklian ang hita at binti nito.
at may mga paayon na maihahalin tulad sa isang tigre. Mahaba din ang buntot nito na may malagong balahibo. At sa unang tingin ay mapagkakamalan mo yung isang gabunan. Subalit, isa lamang yung sarot na aswang na nagsisilbing pinuno ng mga ito na siyang alaga naman ni Andras. Matapos makapagwika ng nilalang na yun, nagsilitawan pa ang iba nitong mga kasama. Nasa 5 ang kasama nito na purong mga sarot na aswang din. Sandali lang ang lumipas. Sinagot naman yon ni Kapitan David ng, "Wala kaming pakialam kung sino ka, buitre. Ang alam lang namin ay mamamatay ka at ang iyong mga kasama." Buong tapang na sagot naman dito ni Kapitan David. "Tignan natin kung sino ang mamamatay, Kapitan." Sagot naman nito kasunod ng mga pag-aangil. Nagsiangilan na din ng mga kasama nito. Indikasyon na susugod na ang mga yon. Pagsugod ng mga alipores nito, agad naman yung sinalubong ni na Abarrientos kasama ni Limuel. Si Glenn at Kapitan David naman noon ay sinugod ang pinuno ng mga sarot habang nag-uusal ng mga palipad hangin at pangtigalpo at hawak ang kanilang mga machete. Subalit, nagawang iwasan ng mga nilalang ang mga ibinato nilang tigalpo. Habang sinasalubong din sila nito, nang medyo malapit na sila noon sa isa't isa, buong lakas naman na lumundag ang nilalang na yon habang inaambahan sila ng matatalas nitong mga kuko. Agad naman nilang naiwasan yun at sa muling paglapag ng nilalang sa lupa, mabilis yung bumaling ng tingin sa kanila. At buong lakas naman sila nitong sinunggaban. Iniambang muli nito ang kaliwat kanan nitong mga kamay na may matatalas na kuko kay Kapitan David at Sargento Glenn, na buong lakas din namang sinalag ng dalawa ng kanilang mga machete. Agad din naman nilang ibinawi ang kanilang ginagawang pagsalag at nag-amba ng pagtaga sa nilalang. Subalit mabilis silang nahawakan nito sa kanilang mga braso kung saan hawak nila ang kanilang mga patalim. Buong lakas naman silang iwinasiwas ng nilalang na yun. Kaya naman, tumilapon sila sa magkaibang direksyon. Di naman nila masyadong ininda ang paglagpak nila sa lupa dahil sa kapal ng damo sa paligid at dahil na rin sa mga bakod at puder nila sa katawan. Samantala, sina Limuel at sina Abarrientos naman noon ay kasalukuyang hinaharap ang 5 sarot na mga aswang. Tig-isa-isa sila noon ng nakalaban. Ngunit gaya ng mga nauna, madali lang nilang napaslang ang mga yon. Nang magkasalubong si Limuel at ang isang sarot, subalit agad niya yung naiwasan, sabay hataw niya ng kanyang machete sa tagiliran nito. Pagbagsak nun sa lupa, agad na din naman yung naagnas. Sina Abarrientos noon ay nagtamo ng iilang mga galos dahil sa mga pagkalmot sa kanila ng mga aswang. Ngunit sa bawat paghataw nila noon ng kanilang mga buntot pagi ay nakakaiwas ang mga nilalang dahil sa maluwag na espasyo ng paligid hanggang di na nila maatim ang kaganapan, kaya mabilis nilang binunot ang kanilang mga baril. Umalingaw-ngaw noon sa paligid ang iilang mga putok ng baril na pinakawalan ni na Abarrientos. Mabilis na tumumba ang mga aswang na yon sa lupa kasabay ng mabilisang pagkaagnas ng mga ito. Sa pagkarinig nila ng mga putok ng baril, naagaw noon ang atensyon ng nilalang. Nagulat ito dahil siya na lamang pala ang natitirang buhay sa kanila. Nang makita nito ang grupo ni na Abarrientos kasama si Limuel, umangil ito ng napakalakas
at nagsisital-sikan pa ang mga laway nito. Nang mga sandaling yon ay nakabangon na sina Sargento Glenn at Kapitan David at nakamasid din ang mga ito sa intel nilang nasa kaanyuan ng napakalaking sarot na aswang. Lumingon din yon sa kanilang dalawa na tila ba namimili kung sino ang unang aatakihin. Nang walang ano-ano ay sinugod nito sina Lemuel na siya namang labis na ikinabahala ni na Sargento Glenn at Kapitan David sa pagtakbo ng napakabilis ng nilalang patungo kina Lemuel at Abarrientos. Agaran yung sinundan ng dalawa. Nang makita naman ni Lemuel at ni Abarrientos ang nilalang na pasugod sa kanila, agad naman yung pinaputukan ni Abarrientos. Subalit napakabilis ng paggalaw nito kaya di nila yun matamaan. Kaya ang ginawa nila, inihanda nila ang kanilang mga sandata. Nang medyo malapit na ang nilalang, agad yung sinalubong ni Lemuel ng malakas na pagtaga. Subalit nakaiwas ang nilalang sabay tadyak sa kanyang tagiliran. Tumilapon nun si Lemuel at halos mamilipit ito sa sakit dahil sa lakas ng pagtama sa kanya ng tadyak nung nilalang. Nagpagulong-gulong si Lemuel noon sa lupa na siya namang mabilis na tinungo ni Kapitan David. Ngunit si Glenn ay diretso lamang sa paghabol sa nilalang na dumiretso na kina Abarrientos. Nang makalapit ang nilalang na yon kay Abarrientos, agad nitong nadakma ang lieg ng isa nilang kasama na nagtangkang hatawin yon ng buntot pagi. Nahataw naman niya yun. Subalit sa kasamaang palad, hinawi lang yun ng nilalang at agad siyang dinakma nito sa lieg at walang awang inihampas yun sa katawan ng puno. Sa pagtama ng katawan ng isang sundalo na yun sa puno, agad na tumirik ang mga mata nito dahil sa halos humiwalay ang ulo nito sa katawan. Si Abarrientos naman noon ay napaatras na dahil alam nila sa kanilang mga sarili na di na nila kakayanin ang ganong uri ng nilalang. Nang muli na sanang bubuelo ang nilalang upang sugurin sin Abarrientos, ay agad naman siya noong nahawakan ni Glenn sa braso. Sabay sabi ng, "Dito ka lang, ako ang kaharapin mo, hindi ang mga tao na walang kalaban-laban sa'yo." Gigil na wika ni Glenn dahil sa nakita niyang ginawa nito. Matapos yung masabi ni Sargento, sabay hataw nito ng machete upang tagpasin ang braso ng nilalang na hawak niya ng sandaling iyon. Ngunit agarang nakapagpumiglas ang nilalang kaya hangin lang ang nataga niya noon. Medyo nawala pa siya noon sa balanse dahil sa paghatak ng aswang sa braso nito na hawak niya. Matapos gawin yun ng aswang, iniamba nito ang matatalas nitong kuko upang atakihin si Sargento Glenn. Bago pa man magawa yun ng nilalang, dalawang machete na ang nagawang tumarak sa kanyang likuran. Natigilan ang nilalang at marahang humarap yun sa likod nito. At doon nito nakita si Kapitan David at Lemuel. Medyo malayo pa ang mga ito. Ibinato pala ng dalawa ang kanilang mga machete noon na tagumpay namang tumarak sa katawan nito. Marahan nang napapaluhod sa lupa ang nilalang na yon habang unti-unti nang bumabalik sa pagiging tao. Ngunit bago naman yun tuluyang maging isang tao, nagawa pa nitong umalulong ng napakalakas. Nang maging anyong tao na ito, agad namang nilapitan yun ni Glenn, sabay tagpas nito sa ulo ng aswang. Matapos niya yung gawin, tanging bungo na lamang nun ang bumagsak sa lupa at ang katawan naman ng aswang ay unti-unti nang nagmimistulang naaagnas
na tao. Hanggang sa tuluyan na nga yung naagnas at tanging mga buto na lang ang naiwan. Matapos ang kaganapang yun, mabilis namang nilapitan ni Glenn ang dalawa niyang pinsan. Kasunod sina Abarrientos. "Lim, ayos ka lang ba?" Agad na tanong niya kay Limuel nang makalapit na siya sa dalawa. Ayos lang naman ako, Kuya Glenn. Kaso ang sakit ng tagiliran ko eh. Ang lakas. Ang lakas tumadyak ng animal na yon. Daig pang kabayo. Sagot pa ni Limuel habang nakahawak sa tagiliran nito habang nakaupo sa lupa. Dahil sa mga nangyari, napilitan silang muling magpahinga sa bahaging yon ng bundok. Wala naman silang magagawa dahil sa kalagayan ni Limuel. Labis kasi nitong ininda ang pagkatadyak sa kanya ng nilalang. At isa pa nilang iniisip ay ang pagkamatay ng isa pa nilang kasama. Halos panlulumo na lang ang kanilang nararamdaman para dito. Gaya nung nauna, pansamantala muna nila yung inilibing doon sa lugar. Tinarakan nila ng krus na gawa sa kahoy ang pinaglagakan nila ng katawan nito. Binalot rin nila yon ng mga usal upang kahit papano ay maging ligtas ang katawan nito sa iba pang uri ng mga nilalang. Paano to, Kuya? Paisa-isa na tayong namamatayan ng kasama. Lalo na siguro pag nakaharap na natin sina Teniente Andras. Baka wala nang matirang buhay sa mga kasama natin. O ang mas matindi pa, baka tayong lahat na ang susunod na mamamatay. May pagkabahalang wika ni Limuel. Di natin masasabi ang kapalaran natin, Limuel. Glenn, kung ito man ang magiging katapusan para sa atin, ay wala na tayong magagawa. Di naman na natin pwedeng talikuran pa ang suliranin na to dito sa lugar. Dahil kung gagawin natin ang bagay na yon, ay maraming tao ang patuloy na magturusa sa pananalasa ng mga demonyong naninirahan sa kabundukang ito. At tayo rin ay uusigin ng ating konsyensya kung tayo ay magiging duwag sa lahat ng pagsubok. At isa pa, may pangako tayo sa naiwan nating mga kasama na siyang kailangan nating tuparin. Mahabang tugon ni Kapitan David. Sa pag-uusap naman na yon ni Kapitan David at Limuel, tumayo si Glenn sabay hugot ng sigarilyo at lighter. Tapos ay inabutan niya na rin noon si Kapitan David at Limuel, pati na rin sina Abarrientos. Matapos yon ay nagwika ito ng, "Tama ka dyan, Kuya, sa lahat ng sinabi mo. Sapagkat kung patuloy nating ipapakita sa mga demonyong yan na mahihina tayong mga tao, ay patuloy lamang nila tayong pangingibabawan." Sang-ayon na wika naman ni Glenn sa mga sinabi ni Kapitan David. At isa pa, kailangan pa nating mailigtas si Luisa. Sapagkat nakapagbitaw na tayo ng pangako kay Manong Seryo at Maestro na iuuwi natin siya ng buhay. Dagdag pa na wika ni Glenn. Matapos naman ang usapang yon, muli na nila noong binagtas ang daan patungo sa rurok ng kabundukan. Bago nila lisanin ang lugar, sinigurado muna nila noon na may mga karga pang bala ang dala nilang mga barel. Habang binabagtas nila ang daan, wala naman na silang nararamdamang kakaiba, kundi ang mga sabog-sabog na presensya na dala ng hangin. Kaya naman nagwika na noon si Kapitan David kay Abarrientos na hanggat di pa nila nararating ang mismong itaas ng bundok, ay siguraduhing handa ang kanilang mga sarili upang sa ganun, kahit na makaharap na nila ang dati nilang mga kapatid na sundalo bilang mga aswang, ay wag na silang panghinaan ng loob o magdalawang isip na kaharapin ang mga yon, dahil sa kasalukuyang estado ng mga yon ay di nakabutihan ang maidudulot nun sa sangkatauhan, kundi purong kasamaan na lamang. Agad naman yung tinanguan ni Abarrientos sabay hipak ng kanilang mga sigarilyo.
Si Glenn at Lemuel naman noon ay pinag-uusapan ang tungkol kay Luisa kung ano ang una nilang gagawin kapag nakita na nila itong buhay o patay. Ayon kay Glenn, kapag nakita pa nilang buhay si Luisa, gagawin niya ang lahat upang ito ay iligtas. Kapag naman nasilayan nila itong wala ng buhay, wala siyang ibang gagawin kundi ang makipagpatayan kay Andras hanggang sa kahuli-hulian ng kanyang hininga. Makalipas ang 1 oras ng kanilang paglalakad, magmamadaling araw na ng mga oras na yon, malapit na nilang marating ang rurok ng kabundukan. Kaya naman, panay ang pagmamasid nila noon sa paligid upang maging handa sila sa mga nilalang na maaaring umatake sa kanila. Lumipas pa ang ilang minuto, may natatanaw silang patay na kagubatan sa di kalayuan. Alam nilang patay ang mga puno sa bahaging yun, sa kadahilan ng kahit gabi ay nakikita nila ang paligid doon at ang mga tangkay at sanga ng puno na walang dahon. Nang marating nila ang bahaging yun, naramdaman nila ang kakaibang esensya ng kapaligiran. Napakasama at napakaitim. Dagdagan pa ng mga presensya ng mga aswang na kanilang nasasagap sa buong paligid. Nang napahinto at natigilan sila, nang may mga naulinagan silang mga tinig na animoy sabay-sabay na kumakanta. Ramdam nila ang kilabot sa tinig na yun na tila ba himig ng kadiliman. Nagkakatinginan sila noon habang tahimik nilang pinapakinggan kung saan nanggagaling ang mga himig na yun. At nang matukoy na nila kung saan yun nagmumula, dahan-dahan silang naglakad papasok sa patay na kagubatan. Nag-usal ang 3 noon ng mga pansabulag, pati na rin sina Abarientos ay inihipan nila ng mga usal. Sa kanilang marahang paglalakad habang palingalinga sa paligid at sa pagsunod nila kung saan nagmumula ang mga tinig, nadako sila sa isang patag na lugar. Napaliligiran din yun ng mga nagsisilakihang mga bato na nakakalat sa buong paligid. Nang bigla silang mapahinto, nang masipat nila ang isang grupo ng mga nilalang na nakaharap sa isang malaking bato na may hugis ng isang malaking ibong tao na nakasakay sa isang malaking aso. At sa unahan ng mga nilalang ay dun nila nakita si Andras. Lahat ng mga yon ay tila ba sinasamba ang ribultong yon ng demonyo. At sa paanan ng ribultong yon, nakita nila si Luisa na nakahiga sa isang malapad at pahabang bato na tila ba walang kahit anong emosyon silang nakikita dahil sa nakatingin lang ito sa mga ginagawa ng mga nilalang na para bang wala ito sa sarili. Samantala, si Kapitan David naman noon ay panay na ang pagpapalipad hangin sa ibang dako ng lugar upang alamin kung meron pa bang mga nilalang na nakabantay sa paligid. At nang mapagtanto nila na wala ng ibang nilalang sa paligid, dito na sila nagsimulang kumilos. "Manda kayo! Lalantad tayo!" Wika ni Kapitan David nang pabulong lang ang tinig. Nang marinig nila ang sinabi nito, hinawakan na nila ang kanilang mga sandata. Binunot na rin nila noon ang kanilang mga pistola para sa magaganap na muling sagupaan. Marahan silang lumabas noon sa kanilang pinagtaguan. Habang ginagawa nila yon, pansin nilang tila ba nakakatunog na ang grupo ni Andras. Ngunit kahit ganun na ang kanilang naramdaman, lakas loob silang lumantad sa mga ito. Sabay sigaw noon ni Kapitan David ng, "Andras!" Malakas na sigaw ni Kapitan David. Nang marinig ng mga nilalang ang pagsigaw niya noon,
agad ang mga yon na natigilan at mabilis na nagsilingunan sa kanilang kinatatayuan. Medyo nagulat pa noon sina Kapitan David dahil sa mga nanlilisik na mga mata ng mga sundalong maranhig na nasa 20 ang bilang. Ang iba ay dating kasamahan ni na Abarientos at ang iba ay dating kasamahan din ng magpipinsan. Sa pagkakita ni Andras sa kanila, agad yung naglakad patungo sa unahan ng mga alipores nito habang nagwiwika ng, "Mukhang napaaga naman ata ang pagbisita nyo dito sa aming lugar. Nakakamanghang nagapi nyo pala ang iba sa mga alaga ko. Pero sa pag-apak nyo sa lugar na ito, kamatayan ang naghihintay sa inyo." Nanlilisik na mga matang wika ni Andras. "Isasabay ko ang kamatayan nyo sa babaeng ito." Dagdag pa na wika nito. Nang marinig nila ang sinabi ni Andras, halos magbanggaan na ang mga ngipin noon ni Sargento Glenn dahil sa galit na biglang umibabaw sa kanyang pagkatao. Umusal silang tatlo noon ng mga pantigalbo at sabay-sabay na ibinato sa mga nilalang. Subalit pagbalot ng mga usal na yon sa katawan ng mga maranhig, di man lang yun ininda ng mga ito. "Sinasabi ko na nga ba, di basta-bastang maranhig lamang ang mga ito. Pinakamabisang pantigalpo na ang inusal ko. Subalit di pa rin umepekto sa mga nilalang na yan." Mahinang sabi ni Kapitan David. Sa sinabing yun ni Kapitan, di na tumugon pa ang mga kasama niya. Sa halip ay mabilis na itinutok ni Glenn ang kanyang baril sa isa sa mga nilalang at walang pag-aalinlangan na ipinutok ito. Walang pagkaagnas na naganap. Sa halip ay isang napakaitim na usok ang lumabas mula doon at pumasok sa katawan ng isa pang maranhig. Ang katawang tinamaan ng bala ni Glenn noon ay nagmistulang patay na katawan na lamang at wala na ang bahid ng pagiging aswang noon. Ngunit mabilis yung natuyo hanggang sa balat na lamang ang tanging nakakapit noon sa buto nito. Maya-maya pa, napalingon naman noon si Glenn sa kanyang mga kasama nang may nagwika ng, "Iya, humilahon ka. Ipanatag mo ang iyong kaisipan. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Ang isipin mo ay ang inyong mga kalaban. Huwag mong alalahanin ang dalaga, sapagkat di yan papaslangin ni Andras dahil mas kailangan niya yan ng buhay." Wika ng boses na kanyang narinig. May sinabi kayo? Kuya David? Lim? Wika ni Glenn paglingon niya sa mga kasama niya noon. "Ha? Wala." Sino yung narinig kong nagsalita? Sa tanong na yon ni Sargento, muling may nagsalita sa kanyang isipan ng, "Ginoo, ako ho ang gabay ng mutyang hawak nyo." "Pinasunod ho lamang ako ni Ginoong Guillermo sa inyo upang kayo ay tulungan. Marahil, di pa niya nababanggit sa inyo ang tungkol sa akin. Nga pala, Ginoo, ako ho, si Latog, mula sa angkan ng Ribong Kilat, na siyang diwata ng kidlat na sugo ni Haring Metatron dito sa lupa." Muling tinig ng boses. Maya-maya pa, bigla namang nagwika nun si Andras ng, "Kumusta, Latog? Muli ka bang makikipagdigma sa amin? Kasamang mga tao? Baka mabigo ka lang ulit. Minsan ko nang napaatras ang iyong amo. Nang minsan niya kaming kalabanin sa bundok na ito. Ngayon ay narito ka na naman. Para ano? Para samahan ang mga taong to patungo sa kanilang kamatayan?" Wika ni Andras kay Latog habang nakatayo naman noon ang pangkat ni na Kapitan David habang nakaabang sa gagawin ng grupo ni na Andras. Nang may biglang isang nilalang na lumitaw sa kanilang tabihan. Yung nilalang na yon ay ang kinakausap ni Andras. Napaatras si Abarientos nang masipat nila ito.
Nakita nila ang nilalang na yun dahil sa mga usal at orasyon na nakabalot sa kanilang katawan mula sa mga magpipinsang Torres. Maging sina Glenn, Lemuel at David noon ay napabaling ng tingin sa nilalang na yun habang nakaamba ang kanilang mga sandata at baril. Dahil sa pangambang baka isa din yun sa kanilang mga kalaban, subalit napawi ang pangamba nilang yun nang magwika ang elemento ng kidlat na sila Tugna. Huminahon kayo mga Ginoo. Mula ako sa kandili ng kaibigan kong si Guillermo. Kakampi niyo ako. Glenn, ngayong nasa pangangalaga mo ang pangil ng kidlat, nasa iyo ang katapatan ko bilang gabay. Ano man ang iyong nais na ipagawa sa akin, ay walang pag-aalinlangan ko itong susundin. Wika ng elemento ng kidlat. Paglalarawan ni Sargento Glenn sa elemento ng kidlat, isa yung napakalaking pusa na malatigre ang itsura. Mahahaba ang matutulis nitong mga pangil at kuko. Napakamabalahibo din nito na animoy mga kawad sa tigas. Kulay dilaw ang mga mata at halos kasing taas ito ng isang normal na sukat ng tao. At kasing laki ito ng isang matandang kalabaw. Sa winikan naman nito ay tumugon si Sargento Glenn ng, ganun ba? Salamat kung ganun, kaibigang Latog. Sige, sama-sama nating haharapin ang mga demonyong ito. Bagaman ngayon pa lang tayo nagkakilala, ibibigay ko sa iyo ang pagtitiwala namin dahil kaibigan ka ng aming maestro. Tugon ni Glenn sa elemento ng kidlat. Sa kanilang pag-uusap, biglang humalakhak si Andras, kaya nabaling ang kanilang atensyon dito. Nakita nila yung nanlilisik ang mga mata habang nakangisi ito. At ang mga sundalong maranhig naman nun ay panay lang ang mga ginagawang pag-aangil. Maya-maya, sumipol ng napakalakas si Andras. At ilang sandali lang ang lumipas, mayroong mabilis na nilalang ang nasipat nilang nananakbo sa kagubatan, patungo sa kanilang kinaroroonan. Mag-iingat na kayo, Ginoo. Ako na ho ang bahala sa nilalang na paparating. Ang nilalang na yan, ang alagang engkanto ni Andras, na nagmula pa sa mundo ng kadiliman. Pag-uwika nila Tog, matapos nilang maramdaman ang maitim na presensya na dala ng paparating na engkanto. Tumango na lang sila noon bilang pagtugon sa sinabi nito. Dahil sa nararamdaman nila ang biglaang pagbigat ng aura sa paligid. At sa paglitaw ng sinasabing nilalang nila Tog, tumambad sa kanila ang isang napakabangis at napakalaking itim na asong nababalot ng napakaitim na presensya. Ayon kay Glenn, ang nilalang na yun ay nababalot ng napakaitim na usok. Yung katawan nito. Ang katawan naman nito ay mayroong namumulang nanlilisik na mga mata. Halos purong itim lamang ang kabuuan ng katawan ng nilalang na yun. At namumukod tangi lamang ang mga mapupulang mata nito at mga mapuputing pangil. Sa likod ng nilalang na yun ay mayroong espada na may kakaibang hugis at kulay ng talim. Mapula ang talim noon na tila ba kakahugot pa lamang nito sa baga. Kitang-kita nilang lahat yun dahil sa liwanag na dala ng hating buwan. Sa pagdating ng itim na aso na yun, agad yung lumapit kay Andras at yumukod. Agad yung hinimas ng pinuno ng mga maranhig at kinuha ang espada na nasa likod nito. Sa lahat ng maranhig na naroroon, namumukod tangi ang dalang presensya ni Andras na tila ba hindi pa yun ang tunay nitong anyo. Nasisiguro nilang tatlo na sa kabila ng pagsaaswang ni Andras
ay may itinatago pa itong isa pang kaanyuan ng isang demonyo. Habang nagkakatitigan sila noon, habang naghihintay kung sino ang unang gagawa ng hakbang para umatake, nagwika si Andras ng, "Ngayon ay maaari na tayong mag-umpisa." "Tatayo na lang ba kayo dyan, Kapitan Torres? Kung wala kayong gagawin para umatake, kami na ang mauna." Wika ni Andras, kasunod ng senyas nito sa kanyang mga kasama upang subugod. Sa pagbibigay ng utos ni Andras sa kanyang mga alipores, iimbagang namang naghintay sina Kapitan. Pinaputukan nila yon ng mga baril hanggang sa maubos na ang mga bala ng kanilang mga pistola. Napabagsak nila ang iba sa mga yon, subalit marami rin ang nakaiwas. Hanggang sa tuluyan na silang malapitan ng mga ito. Nasa 15 ang bilang ng mga maranhig na nakalapit sa kanila, na agad naman silang pinaulanan ng mga pag-atake. Wala namang nagawa nun ng tatlo nang dumugin na ng mga aswang sina Abarientos, kundi ang saklolohan ang mga ito. Walang nagawa ang natitirang tatlo nilang kasamang mga sundalo dahil sa kakaibang lakas ng kanilang mga katunggali. Dahil sa tanging mga orasyon mula lang sa magpipinsan ang nagsisilbing mga puder o bakod sa katawan ng mga yun. Sila Tug naman noon ay mabilis na sinugod ang halos kasing laki nitong aso na alagad ni Andras. Malalakas na kalabog at angil ang pinakawalan noon ng dalawang naglalabang mga elemento, at halos magpantay lang ang lakas ng bawat isa sa mga ito. Malakidlat kung kumilos sila Tug, at ang itim na aso naman nun ay halos pantayan na ang kanyang bilis, habang si Andras naman ay nananatiling nakatayo habang nanonood sa nagaganap na labanan ng kanyang mga alagad at ni na Sargento Glenn. Habang panay pa ang paghalakhak nito, na tila ba tuwang-tuwa sa kanyang mga nasisilayan. "Sige! Napakagandang pagmasdan. Sige, aliwin niyo pa ako." Galak na wika ni Andras habang nakikipagdigma ang kanyang mga alagad. Samantala, sa pagsaklolo ng magpipinsan nun kina Abarientos, di agad nila magawang alalayan ang mga ito dahil sa mga nilalang na umaatake rin sa kanila.